Magandang araw mga kaibigan. Pag-usapan natin ngayon yung posibilidad ng ating BP Inday Sara ay tuluyan ng kakalas sa PBBM admin. Yung magre-resign na siya as DepEd Secretary dahil sa pag-single out sa kanya yung klaro na paninira ng Romualdez, PBBM, tahimik. So, never na sumagi sa isip ko na kakalas sa PBBM admin si BP Sara, lalo na yung mag-resign as DepEd Secretary. Hanggat kanina napanood ko itong vlog ni Madam Marlica. Yung advice ng Fair Lady is BP Inday Sara, dapat kumalas ka na. So, pakinggan muna natin itong, yung mga hindi nakapanood sa latest vlog ni Marlica. Pakinggan natin ito at mamaya magbigay ako ng reaksyon. Inday, mangyak-ngyak kasi dyan. Bakit? Kaya ang question ko, kailangan ngayon palang kumalas na si Inday. Kung kumalas. nakikita niya, kasi kami nakikita namin na mafia ang gobyerno ito. Sindikato ang gobyerno ito. Kung ayaw mo, Inday, madamay, sabi nga ni Daniel kanina, mag-resign ka na dyan sa Department of Education. Diba? Just stick with your being a vice president. Diba? Yun ang sabi ng aking mga palangga. Sabi ni The Apricot, liquidation by certification. Yes, exactly, yeah. Yung kanilang mga pondo na extraordinary ay walang itemized audit. Kundi certificate lang na ginamit namin saan? Paring ginamit, what? Ginamit. Pero yung pala dineposito sa offshore account nila Tambalusos at pinangbili ng mga kabahayan nila at party ni Saudi ko ng kanyang asawa sa Paris pagsara ng mga designer stores para mag-party sila. Di ba na-vlog ko na sa inyo? So, i-certify lang, i-expose ni SAS, i-certify lang nila, na ito na yung liquidation. Pag sinabi mong liquidation, mga palangga, dapat i-itemize mo kung saan ginastos itong mga pondong ito. But anyway, na-explain na yan. Ang gusto kong sabihin sa inyo na sa kabila ng pangyayaring kaguluhan dyan na personal na atake o pagpupolitika kay Inday, ay patuloy pa rin siya. Okay, na wala kang makitang binitawang salita sa kanyang statement na tipong nag-aaklas o nagagalit. But syempre, I think she's good at that. Okay, basahin natin. Okay. Yung statement niya, I think So, mga kaibigan ni Madam Marlica at siya mismo, kumbinsido na panahon na para umaklas si BP Sara sa PBBM admin. Lalo na yung pagiging DepEd Secretary kasi additional job niya yun. Ang talagang mandato niya is BP. So doon siya mag-focus. So, kayo mga anong opinion ninyo? Panahon na ba para kumalas si BP Inday Sara? Kung ako ang inyong tatanungin, ano ang basa ko kay BP Inday Sara? Nagbigay na siya ng kanyang statement, written statement doon sa hindi na siya talaga mabibigyan ng confidential intelligence fund. Maganda yung sinasabi niya. Okay, pakinggan natin dito. Hindi ko nabasa yung statement, kaya lang itong si Marlica, binabasa niya. Para from this statement, makita natin kung may plano na ba siyang kumalas. This was 8 hours ago. So, no more confidential fund for Sara, but for the congresistas
for the senators enjoy at the office of the Lisa Smugs or the president, tuloy-tuloy ang kanilang confidential fund. So nakita niyo yung target. The only target is Sara. Kaya dun sa mga Duterte supporters, ayan, kailangan nyo na mag-speak up din. Alright, napakinggan ko na yung basta ang statement ni VP Sara is nagpapasalamat siya sa mga supporters niya, tayo. May nagkabit pa daw ng green ribbon in show of support. Kaya lang, ang summary sa kanya statement is okay lang. Maliit na bagay lang yun, yung confidential intelligence pa nawala. Ang pagtuunan natin ng pansin, sabi niya, yung lumalalang gyera sa yung Israel at Hamas, na baka lalo tayong maapektuhan, kasi nandyan pa yung Ukraine, Russia war, tapos ito na naman, mag-escalate. Gugulo pa ang ating mundo dahil sa Israel-Hamas na gera. Yun ang pagtuunan natin ng pansin. So, yung kanyang statement na napakinggan ko, binasa ni Madam Marlica, parang wala siyang sama ng loob. Trabaho-trabaho lang. Kaya ang basa ko kay BP Inday Sara, hindi pa siya kakalas. Yan ang tingin ko sa kanya. Trabaho lang. At to me, mas maganda kung hindi muna siya kakalas. Pabor sa kanya yan. Pabayaan natin na apihin siya ng apihin ng PBBM administration ito. Ito sa vlog ni Madam Marlica, yung revelation ng kanyang puting ahas is talagang tatargetin daw ni Smugs si BP Inday Sara. Ipagpapatuloy ang demolition job against kay BP Sara. So, I don't know kung ano pang, kasi ito, ang unang demolition job niya is confidential intelligence fund. Tingin ko naman, nalampasan niya na eh. Kasi, maganda yung kanyang mga sagot eh. Composure niya, maganda. Tahimik lang. So, ano pa ang ibabato nila kay BP Inday Sara? Be? Wala akong maisip na ibang issue. Ito lang. Dito nga sa vlog ni Madam Marlica is ang tanong, meron bang mansion? May nakabalita ba tayo na may mansion si BP Inday Sara? Yung kay Tatay Digong, yung gikan sa masa na programa niya, sabi niya, wala nga akong bahay na matino. Totoo, nakita ko yung bahay nila, yung ancestral home ng mga Duterte sa Davao. Napuntahan ko. Napaka-ordinaryong bahay. Hindi bahay ng mayor. Ilang term? I think 7 terms mayor sa Davao. Si Tatay Digong 7 terms mayor, 1 term sa Congress, tapos 6 years as a president. Wala siyang bahay na matino yung maganda, mansyon. Bahay, kung ano yung bahay ng parents niya, doon pa rin siya nakatira. Oh, ang ating BP Inday Sara, mayroon bang bahay na bonggang-bongga? Itong si Marlica, marunong dyan eh. Ang dami niya ng binulgar. Ayan, si Smugs, sabi niya, bahay sa San Fernando Loñon, sa Iloilo. Sino pa? Lagdameo. Binabanggit nito 1 billion worth of house sa Lagdameo, yung special presidential assistant. Parang kay Bongo noon, kay Tatay Digong. So, ang ito naman siya, Lagdameo, ang special presidential assistant. According to Marlica, may 1 billion worth of bahay sa Forbes Park. Marami pa siyang binabanggit na either nagpatayo o bumili ng bahay. But,
BP Inday Sara, meron ba siyang bahay? Meron daw siyang kondo, kailang inuupahan lang. Diyan sa Metro Manila ata, ano. Kaya believe ako kay itong Duterte, Tatay Digong, ano, wala akong makitang issue sa kanila. Kaya yung 125 million ang analysis ko doon, ano yun? Kasama yun sa paninira kay BP Inday Sara. Kasi end of year, December na of 2022, ibinigay. Transfer from Office of the President, transfer sa OBP. So, tingin ko kay BP Inday Sara, sayang din yung pera na yon, cleaner nila. Clear. Ulitin ko, naranasan ko yan sa military service. Pag may pundo at magtatapos ng taon, i-clear na lang. Gagastusin namin the first quarter, the following year. Ganun ang ginagawa namin. Hindi ibig sabihin na kung clear na yung money, ibubulsa ko na. No, hindi ko ginawa yun. Kaya naiintindihan ko si BP Inday Sara na kung clear man niya yun ng span of 11 or 19 days, hindi ibig sabihin na kinurakot niya. Kasi wala tayong makikita saan niya dinala. Ang pondo, ginamit pa rin para sa intended purpose. Kaya wala akong problema pagdating sa integrity. Hindi naman siya santa, hindi naman santo si Tatay Digong. Kaya basically, simpleng buhay lang nila. Hindi katulad itong ating presidente na laki sa layaw. Maluho. Malayo itong Duterte. Ito sa Marcos na ito. Kaya, yan po ang kalagayan. To me, kung ako inyong tatanungin, mas mabuti huwag munang mag-resign as DepEd Secretary. But for sure, may lamat na sa relasyon. Nalala ko yung sabi ni President Marcos nung birthday ni BP Sara na I am appointing myself to be the BFF of BP Inday Sara. Anong meaning ng BFF? Tayo, best friends forever. But ang nakikita ko ngayon, ang BFF na sinasabi ni President Marcos Jr., best fake friend. Peke na kaibigan. Ano ba naman yan? Magka-partner kayo. Nanalo ang presidente. Nanalo ka, Mr. President, dahil sa suporta ni then Mayor Inday Sara. Pumayag na naging Vice President mo. Kaya nadala ka sa victory. Ngayon, hindi mo man lang tulungan. Tinatanggalan siya ni Tambaluslos ng confidential funds. Wala kang imik. Di fake friend, BFF, best fake friend. So, BP Inday Sara, we trust on your judgment. Nasa inyo na yon. Kung ako ang inyong tatanungin, huwag mo nang kumalas. Diyan lang kayo as DepEd Secretary kasi alam ko malaki ang maitulong nyo sa pag-unlad, pag-develop ng educational system sa ating bansa. Pabayaan nyo lang yung nang-aapi sa inyo. Ang kulturang Pinoy, kung sino ang inaapi, nandun ang simpatya. Okay ba?